masasabi niyo sa takbo ng investigasyon ngayon sa Senado patungkol sa PIDEA leaks? Well, ito si Bato, ito yung dinala ko doon sa Maynila kasi ginawa ko. Ito sabi dito, pinatayan din daw ng kuryente. Totoo ba to? Ha? O, kayo dyan, sa Dumaguete, Negros, totoo ba pinatayan nyo pa ng kuryente? Anyway, hindi pa natin makonfirm yan, pero nagtatanong lang po tayo kasi nasa komentaryo po. O, tuloy tayo. Kung PNP chief, Bato, bata pa rin ako noon, fiscal ako, second lieutenant pa yan sa Philippine Constabulary. Ihado ko yan, ako ang ninong sa kasal niyan. I have full faith. Kaya lang medyo madaldal. Minsan saan pupunta. Ayan, sinadya daw talaga. Lahat ng park walang ilaw, hindi pinailaw. Oh, grabe no, kapal ng mukha nitong mga to. At merong nagkukumpas dyan, Coach Oli, sabi ni Alexander Aguirre. Alam mo kung sino ka mang mama ka nagkukumpas, mahiya ka sa balat mo. Wala tayong pinagbibintangan na kung sino man. Pero ikaw, kilala mo kung sino kang kumukumpas daw yan. Tatandaan mo. Binigay sa iyo ng Diyos yung kapangyarihan na yan. Hindi para abusuhin. At hindi maging gahaman. Pag yung binigay sa iyo ay binaboy mo, tingnan mo mangyayari. Hindi inaabuso mga taong bayan. Wala kayong karapatang gawin yan. Freedom Park eh. Kung sino ka mang kumukumpas, mahiya ka sa balat mo. Tandaan mo, paalala ko sa iyo, namatay na din ang tatay mo. Lahat tayo, naka-experience na may namatayan sa pamilya. That is a reminder. Someday, haharap ka rin sa judgment. Ikaw naman ang huhusgahan. Hindi forever kang makapangyarihan, hindi forever kang mayaman, hindi forever kang maganda, gwapo, hindi forever ikaw ang nasusunod. Darating ang panahon, lahat ng binigay sa iyo, sisingilin, ano ang ginawa mo? And that time, you cannot do anything. Kaya yan ang gusto kong judgment. Why? Because yung judgment na yan, walang palakasan. Yung judgment na yan, hindi mo pwedeng daanin sa pera-pera. Yung judgment na yan, hindi mo pwedeng daanin sa kapangyarihan. Luluhod ka rin. Lahat luluhod. Tandaan mo. Kaya mag-ingat-ingat ka. Hindi laging Pasko kung sino ka mang animal ka. Yung bunganga. Pero hayaan mo siya. Si Bato, ipangako ko sa iyo, ilalabas niya yan totoo kung ano man yung putang Yan. Yun. Okay, ngayon naintindihan na natin. Ilalabas ni Bato ang katotohanan. Relax lang po tayo mga DDS. Nauunawaan ko kayo. Bakit? Kasi yung puso ninyo, yung galit nyo kay Bato, same as mine. Naalala nyo, nag-live ako, galit na galit ako kay Senator Bato. But sabi ko nga, I will take my cue from PRRD. And siguro wala nang loyal kay Tatay Digong. Baka mamaya nga, I don't wanna judge, okay? Kaya lang, baka nga mamaya mas loyal pa si Bato at si Bongo doon sa ibang kamag-anak ni Tatay Digong sa kanya. Nagigets nyo? So, siguro kung sitingnan natin at kay tunay na Duterte, antayin natin. Tandaan natin there is a time for reckoning. Yan sabi ni Tatay Digong. At yan din nasabi, lahat tayo huhusgahan. All persons, all will bow down. Kaya
Relax lang, okay? So, nauunawaan ko kayo ulit at pasensya, Senator Bato, nahusgahan kita kasi isipin mo ha, napopospone yung rally, nililipat yung rally, tapos ganun na handle yung yung Senate hearing. But then again, we trust our leader because our leader is strong. Hindi yan weak, hindi yan spoiled, at higit sa lahat nasa katinuan kasi hindi nagdodroga. So we trust PRRD na may tiwala siya kay Bato na ilalabas sa tamang panahon. Antayin natin ang timing. Tandaan nga natin, pati nga si BP Sara medyo, alam mo na, medyo ando doon pa sa panig nila, di ba? So, let's trust na lang yung timing, yung leading, kung saan tayo dadalhin ni Tatay Digong. Okay ba yon, mga ka-DDS? Sa mga datihan ng Duterte, okay po ba yon? At sa mga baguhang Duterte, okay po ba yon? Ayan. So sana magkasundo tayo dito kasi wag tayo magkahati-hati. Suportahan na lang natin. Okay, diretso. Magtiwala kayo kay Bato. PMAyer yan. Yun, sabi ni Bumi, di naman siguro nasa panig si BP Coach, ayaw lang niyang magmukhang Glenny. Tama po kayo dyan, Bumi. Tama. Hindi ko po kinokontra yan. Yes, wala siya sa panig doon. I know that. Kaya lang, hindi pa rin siya talaga, ibig sabihin, hindi pa talaga siya nagsasalita gaya ng katulad ni Mayor Baste, ni Congressman Pulong, di ba? So wala siya sa panig doon, kaya lang ayaw niya maging Lenny. Tama po yan. And possibly, ganun din si Bato. Ayaw niyang mabansagan na parang nagdi-destabilize ng gobyerno. So, unawain natin. Maybe they are in the same position, Sara and Bato. Antayin na lang natin. Okay po ba yan? Mga DDS? Okay. Mahusay na opisyal at straightforward sa buhay niya. Sa pinakamahabang panahon, he worked for me. He is good and he will be a leader of our country. He will aim to be a protector of the people's interest. Yun. Alam mo, malaking yun, malaking bagay na yan kasi sabi dito ni Lisel Mabi, nga niya saan na yun, nawala. Nakakainip din kasi. Saan na yung binanggit niya? Nakakainip na kasi coach at nakakapanghina pero dahil sinabi ni PRRD, we are hoping. Exactly. Same tayo ng nararamdaman. Nakakapanghina, nakakainip, nakakasama ng loob, ano ba itong nangyayari? Pero wag natin pilitin kasi baka mahinog sa pilit, maasim. Diba? Pag talaga mahihinog siya ng kusa, doon sa tamang timing na sinasabi ni Tatay Digong na there will be a time for reckoning, maganda yung pagkakahinog nung mangga. Alam mo naman kung sino yung mangga, di ba? Masarap, matamis. Hindi maasim, hindi hinog sa pilit. Kaya importante nasa likod. Tandaan nyo po, kahit ang SMNI may time na nagkakakontrahan si Tatay Digong at si Pastor Kibuloy patungkol sa, narinig ko yan dyan patungkol dyan sa mga, bakit tungkol dun sa mga rebelding nabigyan ng posisyon. Diba? Parang ganon. Pero, tandaan nyo, pagdating sa gipitan, si Pastor Kibuloy, hindi iniwan si Tatay Digong. Ang SMNI, pagdating sa gipitan, hindi iniwan si Tatay Digong. At sino lang ang nasasandalan nating mainstream media ngayon? SMNI. Nasa likod ni Tatay Digong. Even yung broadcasting nila. Alam nyo, kung wala ang SMNI, etong rally na ito,
Hindi nyo na ito malalaman. Meron bang nag-cover bukod sa SMNI? Imagine niyo walang SMNI. Kaya nga galit na galit sila kay Pastor Kibuloy eh. Kaya nga galit na galit sila sa SMNI eh. Kaya nga gustong ipahinto yan eh. Imagine nyo, nagrally ng ilang beses ang Maysug, wala ang SMNI. Saan natin malalaman? Sa vloggers lang. Pero tandaan po natin, iba ang scope ng SMNI, iba ang scope ng mainstream media. Kahit sabihin natin mas marami pang views sa mga vloggers, iba pa rin ang nasasagip ng mainstream. Napapanood dyan sa TV. Maraming kababayan natin, wala namang internet, may TV. Iba po pa rin ang tiwala ng taong bayan sa mainstream. Di ba? Isipin nyo kung walang SMNI. Baka pati yung mga speaker natin panghinaan ng loob kasi walang nagko-cover eh. Yes, may mga vloggers. I know that. Kaya maraming salamat sa mga vloggers. Pero syempre, that is not enough. Kailangan tulong-tulong. Yes, hindi kaya ng mainstream lang. Dapat may vloggers. Pero hindi, at the same time, hindi rin kaya ng vloggers mag-isa. Kailangan din ng mainstream. O, di ba? Kaya parehas lang po 'yan. At guaranteed na po, hindi iiwanan ni Senator Bato si Tatay Digong. Timing lang po.